Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulog mi ken kahapon. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Mini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Ako ang inyong tagapagbalita, patrolwoman Resali Umalay, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis, at serbisyo para sa mamamayan. Ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Ngayon ay araw ng Sabado at narito ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents sa loob ng linggong ito. La Union Police Provincial Office at St. John Bosco College of Northern Luzon nilagdaan ang Memorandum of Understanding para suportahan ang mga criminology students. Ibabalita yan ni Police Corporal J.R. Del Mendo. Formal nang nilagdaan kahapon, Disyembre 1, 2025, ang Memorandum of Understanding o MOU sa pagitan ng La Union Police Provincial Office sa pangunguna ni Police Colonel Redentor C. Olsano, Provincial Director, at ng St. John Bosco College of Northern Luzon na kinatawan ni Retired Police Colonel Eduardo C. Abaday, Dean ng College of Criminology. Ginanap ang pagpirma sa Camp Diego Silang, Carlatan, City of San Fernando, La Union bilang pagpapalakas ng ugnayan ng dalawang institusyon para sa on-the-job training program ng mga mag-aaral sa criminology. Sa ilalim ng kasunduan, tatanggapin ng La Union PPO ang mga OJT mula sa St. John Bosco College of Northern Luzon at bibigyan sila ng angkop na pagsasanay upang higit pang malinang ang kanilang kaalaman at kasanayan sa larangan ng criminology. Layunin nitong matulungan ng mga mag-aaral na magkaroon ng aktwal na karanasan sa serbisyo at maihanda sila para sa kanilang propesyon sa hinaharap. Inaasahang higit pang mapatitibay ang ugnayan ng pulisya at akademya sa pamamagitan ng programang ito bilang suporta sa paghubog ng susunod na henerasyon ng mga tagapagpatupad ng batas. Mula dito sa Ilocos Region, ito ang inyong PNN Correspondent, Police Corporal J.R. Del Mendo, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Sa kulungan ang bagsak ngayon ng isang top 5 regional most wanted person na may kasong statutory rape sa Operasyon May Kawayan PNP. Patrolwoman Meldred Tawagon, ibalita mo. Naaresto ng Maykawayan City Police Station ng isa sa top 5 most wanted person, regional level sa isang mabilis at matagumpay na operasyon sa barangay Saloysoy, Maykawayan City, Bulacan nito lamang ika-1 ng Disyembre taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Melvin M. Florida Jr., hepe ng Maykawayan CPS, ang sospek na si alias Bajay, 26 anyos at residente ng naturang barangay. Nadakip ang akusado sa ikinasang operasyon ng pinagsanib na puwersa ng Maykawayan CPS at Provincial Intelligence Team Bulacan East. Ang pag-aresto ay isinagawa sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong statutory rape na inilabas ni Honorable Olivia V. Escobia Samar, presiding judge ng Regional Trial Court Branch 79 Malolos City, na walang inirekomendang piyansa. Ipinaalam sa akusado ang kanyang mga karapatan sa wikang kanyang nauunawaan bago isinailalim sa wastong dokumentasyon at tamang disposisyon.
Patuloy ang Bulacan PNP sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Angel L. Garciliano, Provincial Director ng Bulacan Police Provincial Office, sa mas pinaigting na kampanya laban sa kriminalidad at sa mahigpit na pagpapatupad ng batas. Ang matagumpay na operasyon ay patunay ng dedikasyon ng kapulisan sa paghahatid ng hustisya at ng kanilang hindi matitinag na serbisyo para sa kapayapaan at seguridad ng publiko sa lalawigan. Mula dito sa Bulacan Police Provincial Office, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Mildred A. Tawagon, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Tulong mula sa puso ang hatid ng PNP Bicol matapos ang gift-giving activity at skills training para sa mga residente ng Catanduanes. Ang magandang balita ay mula kay Patrolwoman Vanessa Sol. Matagumpay na naisagawa ng Gigmoto Municipal Police Station, katuwang ang mga barangay tanod at miyembro ng KKK, ang gift-giving activity sa Barangay Biong Gigmoto, Catanduanes. Layunin ng proyektong ito na magatid ng agaran at praktikal na tulong sa mga pamilya, partikular na sa mga nangangailangan ng proteksyon at suporta. Ilan sa mga ipinamahaging regalo ay ang mga pangunahing pangangailangan tulad ng tsinelas, tuwalya, kulambo at mga gamot. Samantala, matagumpay ding naisakatuparan ng Catanduanes 2nd PMFC RPSB team sa pakikipagtulungan ng Catanduanes State University ang 2-day skills training on creative craft para sa Maysuram Women's Organization sa Barangay Maysuram, Karamuran, Catanduanes. Isang patunay ang dalawang aktibidad na patuloy ang pagtutulungan at malasakit ng kapulisan at komunidad tungo sa mas ligtas at maunlad na Catanduanes. Mula dito sa Legazpi City, Albay, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Vanessa Sol, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Sa patuloy na operasyon ng PNP kontra iligal na droga, aabot sa mahigit 3.7 milyon halaga ng iligal na droga at baril ang nasabat sa isang high-value target ng pulisya sa Iloilo. Magbabalita dyan si Patrolwoman Ladylyn Bansagon. Nasabat ng mga operatiba ng Iloilo City Police Office, City Drug Enforcement Unit ang mahigit 3.7 milyon na halaga ng hinilaang shabu sa matagumpay na buy-bust operation sa Barangay San Jose Arevalo, Iloilo City, bandang alas 11:42 ng gabi nito lamang ika-25 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Captain Roque Meno III, officer in charge ng ICPO CDEU, ang suspect kay alias Von, 47 taong gulang, may asawa at 3 anak, isang high-valued individual na residente ng barangay na Mukon, Tigbawan, Iloilo. Inamin nitong 3 buwan na pala siyang nasangkot sa iligal na droga, ngunit tumanggi itong magbigay ng dahilan kung bakit siya pumasok sa naturang aktibidad. Ayon kay Police Captain Jimeno III, matagal na surveillance at monitoring ay sinagawa bago na isakatuparan ng operasyon. Sa isinagawang entrapment operation, nakabili ang pusher buyer ng isang sachet ng hinilaang shabu mula kay alias Von gamit ang 15,000 pesos na buy-bust money. Na-recover mula sa suspect ang 10 na bulto ng hinilaang shabu, 12 nut-tied sachet ng hinilaang shabu, at isang caliber .38 revolver na may live ammunition. Sa kabuuan, nasa humigit kumulang 550 gramo ang kabuuang bigat ng nakuhang shabu na may estimated standard drug price na 3,740,000 pesos. Nakadetinin na si alias Von sa Iloilo City Police Station 6 para sa nararapat na dokumentasyon at nakatakdang sampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy pang isinasagawa ng mga kapulisan ng mas malalim na investigasyon upang matukoy ang iba pang kasabwat ng sospek. Naninindigan ng Iloilo City Police Office na hindi nito titigilan ang kampanya laban sa iligal na droga. Tiniyak din ng mga pulisya na mananatili ang kanilang maigting na operasyon para sa isang mas ligtas at mas mapayapang Iloilo City. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Ladylyn Bansagon, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Lalaking may kasong may kaugnay sa iligal na droga na tinaguri ang Top 8 Regional Most Wanted Person, arestado ng mga otoridad sa Bohol. Patrolwoman Judith Nicanor sa report.
Arestado ng Ubay Bohol PNP ang top 8 most wanted person provincial level na may kasong paglabag sa Sections 5 and 11 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 matapos itong maaresto ng mga otoridad sa Purok 2 Benliu, Ubay Bohol nito lamang nakaraan. Kinilala ni Police Captain Amelito Miloria, Chief of Police ng Ubay Municipal Police Station, Bohol Police Provincial Office, ang wanted na suspect na si Albert, 22 anyos na residente ng naturang lugar. Ang suspect ay naaresto sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong paglabag sa Sections 5 and 11 ng Republic Act 9165 na inisyo ni Honorable Glenn Pilosas Pergamino, presiding judge ng RTC Branch 52, Talibon, Bohol. Ang pag-aresto kay Albert ay nagsisilbing matibay na patunay ng tuloy-tuloy na pagsisikap ng kapulisan ng Ubay Bohol sa pagsubaybay sa mga wanted na tao, isang malinaw na mensahe na walang sinuman ang makakawala sa batas. Mula dito sa Central Visayas, ako ang Police News Network Correspondent, Patrolwoman Judith Ticanor, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Mahigit 700,000 pesos na halaga ng high-grade marijuana na nakalagay sa isang plastic bag natagpuan sa isang security guard habang nagpapatrolya sa Palawan. Yan ang balitang hatid ni Patrolwoman Eloisa Joy Beredo. Natagpuan ang isang transparent plastic bag na naglalaman na pinaniwala ang high-grade marijuana sa dalampasigan ng Pangasian Island, Barangay Kasian, Taytay, Palawan. Ayon sa inisyal na investigasyon ng Taytay Municipal Police Station, nadiskubre ang naturang pakete ng isang security guard habang nag-iikot sa tabing dagat malapit sa kanyang binabantayang pribadong opisina. Nang damputin at buksan ng gwardya ang plastik, tumambad dito ang pinaghihinalaang pinatuyong dahon ng marijuana. Ipinakita niya ito sa kanyang mga kasamahan upang makumpirma ang laman bago tuluyang i-turn over sa mga otoridad. Tinatayang tumitimbang ng 1.5 kilos ang nasabing droga at may market value na humigit kumulang 750,000 pesos. Kasalukuyan na ito ay nasa kustodiya ng Taytay Municipal Police Station at nakatakdang ipadala sa Palawan Forensic Unit para sa masusing laboratory examination at tamang disposisyon. Ang pangyayaring ito ay muling nagpapakita ng kahalagahan ng pagiging mapagmatsyag ng mga mamamayan lalo sa mga liblib at coastal areas. Ipinapakita rin nito ang mahalagang papel ng kooperasyon ng komunidad at mga otoridad sa patuloy na kampanya laban sa pagkalat ng iligal na droga sa lalawigan. Mula dito sa Calapan City, Oriental, Mindoro, ako ang inyong PNN Correspondent Patrolwoman Eloisa Joy Beredo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Aabot sa 960,000 pesos na halaga ng iligal na droga ang nasabat sa anti-illegal drug operation ng mga otoridad sa isang babae na high-value target sa Iloilo. Nakatutok dyan si Patrolwoman Charmaine Balunsat. Arestado ang isang high-value individual na babae na kinilalang si alias Linel matapos ang matagumpay na drug buy-bust operation na isinagawa ng Provincial Drug Enforcement Unit Team 1 sa Barangay Poblacion New Lucena, Iloilo. Nito lamang 30 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Ayon kay Police Major Daji de Lima, hepe ng Provincial Drug Enforcement Unit, nasamsam mula sa suspect ang hinihinalang shabu na may kabuuang timbang na humigit kumulang 145 gramo at may standard drug price na nagkakahalaga ng tinatayang 986,000 pesos. Nakumpiska rin ang buy-bust money na ginamit sa operasyon at ang iba pang mga non-drug items. Mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang suspect na nasa kustodiya na ng pulisya para sa tamang dokumentasyon at disposisyon. Patuloy ang kampanya ng mga kapulisan kontra iligal na droga upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa rehiyon tungo sa isang maunlad at mapayapang bagong Pilipinas. Mula dito sa Western Visayas, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Charmaine Balunsat, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. At yan ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao sa loob ng linggong ito. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino
at magbibigay ng tama at balanseng balita. Dahil ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.